napakarami ko pa rin nakita na talagang naamin mismo ni Ariel yung kanyang pananakit. At talagang dito mismo sa kanilang dalawa, makikita niyo yung tinatawag nating self-defeating personality. Ibig sabihin nun, pakiramdam nila parang talunan na sila. Wala na silang kakayahan na may ayos ito. Kaya anong ginagawa nila sa kanilang sarili? Yung ginawa nga ni Lenlen na nagkaroon sila ng isang gabi ni Marmar at ito namang si Ariel na pinagsasabihan ko nga na alam mo kung ano nakakagulo sa'yo, kung ano naisip mo, kung bakit nagiging bayolente ka. Tigilan mo ng pagmamariwana. Kung marunong kayong magpatawad sa inyong mga sarili, may respeto kayo at kaya nyong ibigay yung tawad, humingi kayo ng tawad sa mga pinagagawa nyo, gagaang ang lahat, maayos ito. So sana maintindihan nyo kung anong ipinapakita ng ating ng face-to-face sa inyo, na mapabuti kayo at maiangat ang inyong buhay sa pamamaraan na kayo rin ang tutulong sa inyong mga sarili. Yun lang po. Katulad po ng sunog, may sinimulan. Ganon din, ang away at gulo, may dahilan. Sinasabi ng ating Panginoon, pasanin mo ang krus mo, araw-araw. So ang pagpapasan po ng krus, Ariel, ay hindi po pagtungo o pagtahak sa landas ng kasamaan. Kaya ang payo ko sa inyo, ngayon, nailahad na ang katotohanan, lumabas na ang totoo. So, ang nararapat dito bilang isang healing, solusyon o pagpapagaling sa inyong buhay, ang pagpapatawad at pag-uunawa sa isa't isa. Salamat po. Kaming lahat dito, Ariel at Lenlen, ay nagpapasalamat dahil matapos naming marinig ang kwento ng buhay ninyo, ang bawat isa sa amin dito ay napaisip kung gaano sila kaswerte at kung gaano kaganda ang kanilang mga buhay kumpara sa pinagdadaanan ninyo. Alam nyo na ito'y isang pagsubok na kaya ninyong malampasan na magkasama, pero meron kayong mga bagay na kailangang isakripisyo at bitawan. Ariel, alam mo yon. At ikaw, Lenlen, hanggat hindi ninyo tinatanggap pareho sa inyong mga sarili na kailangan nyong tulungan ang sarili ninyo, walang darating na tulong. So kung maipapangako nyo sa amin na maaayos mo yon, Ariel, at maititigil mo, matutulungan ka namin. Opo. Maayos ko po yun. Tatanggal ko po yun. Sana hindi mo lang yan sinasabi dahil nandito ka ngayon. Kaya ko pong tanggalin yun. Tignan mo ko, Ariel. Maipapangako mo ba sa akin at sa aming lahat dito na hindi mo nasasaktan ang iyong kinakasama at mga anak? Opo. Sana, at yun ang dalangin naming lahat. Len, alam namin na napakahirap para sa isang ina na makita ang kanyang mga anak na nahihirapan din. Bilang pagtulong ng programa sa inyo, Ariel at Lenlen, tutulungan namin kayong makahanap ng matitirhan ninyo. Tutulungan din namin kayo doon sa kung ang hingin man ay 1 buwan na deposito o 2 buwan na advance. Sagot na yon ng face-to-face para sa inyo. Sana lang din, pag nakahanap na kayo ng tirahan, yun na yung maging simula para maging maayos ang lahat, Len. Nasa sayo yon at na kay Ariel. Kayo ang gagawa at aayos ng kwento ng buhay nyo. So paano natin tatapusin naman itong problema mo kay Cheche, kay Chacha at kay Pretty Boy? Sa nakikita namin dito, hindi na mahalaga kung sino ang nagsimula ng chismis, kung sino ang ganito. Hindi na yun mahalaga. Siguro kayo na nasa pula,
mas nauunawaan nyo siguro marahil kayo ang mas may pag-iisip at kayang umunawa kay Lenlen at kay Ariel. Kasi mo lang buhay mo. Ayusin mo na kasi yung buhay mo, ta. Pasensya mo na ako, Chak. Isipin mo na lang yung anak mo. Pasensya mo na ako, Chak. Wala naman ako sakit ng loob sa'yo Hindi. eh. Okay lang. Len? Just better lang mo. Sa tipes, better lang mo ako. Bakit po kayo napapailing, Aling Presi? Masakit na po kasi. Nirerespeto naman po namin ang desisyon ninyo. So ano po ang mangyayari kay Kuya Marmar? Hindi ko po alam sa kanya. Gusto mo lang kasi. Isang beses lang naman yun eh. Yung gabi lang. Ayoko muna ngayon. Cheese na. Baka ako masuntok, Lord. Baka ako pang maganon. Alam po ninyo, nauunawaan namin, Ate Presi, hindi namin po kayo pipilitin, pero kaya nga po tayo nandito sa programa para napag-usapan. Pero alam ko rin po, nirerespeto namin yung nabigla po kayo, nagulat kayo sa mga narinig ninyo. So aasahan po namin, Mang Mar, na sa mga darating pong panahon, kailangan po talaga ninyong gawa ng paraan na kayo ay mapatawad po ni Aling Presi. Dahil hindi rin naman ho namin gusto na mawala o matapon ang 11 years na pagsasama po ninyo. So sana po, pagtrabahuhan nyo yan ng mabuti. At maraming salamat sa ating mga bisita at hangad namin, Len at Ariel, matapos ang ating naging pag-uusap ngayon ay maging maayos na at makahanap na kayo ng magiging tirahan ninyo. Maraming salamat po sa ating mga bisita. Amina na po tayo mga ka-face-to-face. Maraming aral na naman po ang ating natutunan. Hindi kayang tapusin ng pananakit o sabong ang isang problema. Maaring makasakit ka o maisip mo na nakaganti ka na. Pero ang hindi mo alam, sarili mo rin ang iyong nasasaktan. Kaya naman, imbes na magsakitan, daanin po ang issue sa mabuting usapan. Sabi nga, ang unang humingi ng tawad ay ang pinakamatapang. Ang unang magpatawad ay ang pinakamalakas. At ang unang makalimot sa nangyaring pagkakamali ay ang magiging pinakamasaya. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, bago ka mangalkal at magpasabog ng baho ng iba, siguraduhin mo na nakatago ng mabuti at hindi aalingasaw ang sarili mong basura. Maraming salamat sa ating mga kasawsawan araw-araw, lalo na po yung mga nasa ibang bansa. Salamat din sa iyo, Hans Martel, ang aking co-host. Sa Dance Squad, thank you. Sa iyo, B1 at B2, thank you. Sa ating pong mahal na trio, Tagapayo. At ang ating mga sawsawero at sawsawera. At syempre pa sa ating pong mga bisitang sina Ariel, Pretty Boy, Lenlen, Chacha, Marmar at Presi. Naway sana kahit paano po nakatulong ang programa sa inyo na mabawasan naman ang problemang pinagdadaanan po ninyo. Muli ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Miyerkules, Manong Kubrador tumaya sa dalawang babae. Panalo ako ng 2,000. Nanligaw naman na siya. Nagpaligaw naman kayo. Ewan sa kanya, ba't naghahabol siya kay Olan? Pwede nyo pang ibigay sa kanya si kong Olan. ibigay, pwede kong kunin. Special offer, buy one, take one pa. Award-winning ang pagpapanggap. Ladies and gentlemen, please welcome our best in the showmanship and style, Kuya Rolando.
Ang puso pala niya mukhang pera. Kada 5 ng buwan, nagpapakita siya, ganon. Mga atres pa lang, nandyan na. Pagdating ng A4, Something na. Ka-5, Pera na. Dahil ang binata, nakabuntis na. Sabi nila mabait yung pala. Mabait naman ako. Sobrang bait. Mapagmahal lang ako. Face to Face. Ngayong Miyerkules, 10:30 a.m. Dito lang sa TV5.